another adventure. Saan-saan nga ba tayo pupunta? I'm Rian Ramos and all you need to ask is, where in Manila? Alam niyo ba kung saan ang lakad natin ngayon? Nandito tayo sa isa sa mga pinaka-iconic na simbolo sa pagkahati ng Tondo sa dalawang mundo. Ang mundo ng pangkaraniwang tao at ang mundo ng mga siga. Bawat kanto may kwento, bawat eskinita may alamat. Alamin natin yan. Tara! Noon, para sa maraming tao, basta sinabing Tondo, delikado. Dekada 50 nang lumutang ang mga notorious na grupo sa Tondo dahil sa pangingikil sa mga residente at maliliit na negosyante. Ilan dito ang Grease Gun Gang at Canary Brothers. Pagtapos ng World War II, madaming mga Pilipino na nanggaling sa probinsya, dumayo ng Maynila para magtrabaho. Medyo mura ang renta ng bahay sa Tondo. So, naging hub ng iba-ibang mga probinsyano. Then, sila-silang grupo nagsama-sama rin. Pero bago pa man inilaga ng Tondo dahil sa mga tinaguriang hoodlum na ito, may mga karakter ng namayagpag dito na kapwa matatapang pero iba ang estilo. Sino nga ba ang makakalimot sa tinaguriang hari ng Tondo na ang life story ay ilang beses isinapelikula ng mga batikang Pinoy actors? Dito mismo sa makitid na kalsada na ito, unang lumabas ang pangalan ni Asyong Salonga bilang isang leader ng grupo. Matapang, matalino sa lansangan at kinakatakutan ng kaaway. Ako si Rolando Salonga, Isip Senior, pinakamatandang pamangkin ng nasirang Asyong Salonga. Ang pagkakakilala sa kanya, namumroteksyon racket na siya at lumago hanggang sa makarating sa mga big establishments. Taglay ang natural na karisma at husay sa pakikisama, kinaibigan daw ni Asyong ang dispatcher ng mga sundalong Amerikano noong panahon ng Hapon para makakuha ng armas. Pati na mga pagkaing ipinamimigay niya sa mga tao. Wala, hindi siya si Asyong. Pero namamaril. Pinarurusahan niya talaga magnanakaw. Kaya ang dating bahay ng mga Salonga dito sa Angustia, naging takbuhan na ng mga nangangailangan. Yung mga walang pampalibing, yung walang pampagamot, mga Asyong. Hihingi sana kami ng pagkain ng aking mga anak. Wala kaming bigas, wala kaming ulam, bibigyan niya. Ngayon, isa na itong bodega. Pero wala raw binago sa mga pinto, dingding at iba pang materyales nito. Hello po, ako po si Rian. Hi, Tatay glad to Romy. meet you. Nice to meet you din po. Gusto ko lang po makarinig ng mga kwento po tungkol sa kung may naaalala pa kayo dito sa bahay na ito. Ang naalala ko dati, tindahan po ito. Tindahan pala dito sa baba. Oo. Pag nakikita ko nga itong bahay na ito, naiimot ako eh. Kasi ako naglilinis ng salas, tsaka ito ang original na hagdanan. Kailangan pagka bumaba siya, makintab. Ano po yung pagkakilala niyo po sa kanya? Stricto po ba siya o may lambing din? Siguro yun ang namana na namin na kami mga generous, mga kapitbahay. Kaya mahal na mahal siya. Oo nga po. Oo, ng mga taga rito. Maagang nagwakas ang buhay ni Asyong sa edad na 26 sa kamay mismo ng kanyang kaibigan. Matapos barilin sa lugar na ito na dating isang sari-sari store, ilang araw bago ang kanyang kaarawan. Sa kabila nito,
nakaukit na si Asyong sa kultura at kasaysayan ng distrito ng Tondo. At syempre, sa tuwing mapag-uusapan si Asyong, hindi pwedeng mawala ang pinakamatindi raw niyang katunggali, si Totoy Golem o Carlos Capistrano sa totoong buhay. Nasa Varona o dating Bangkusay Street naman na mayagpag. Si Totoy Golem, nagbe-vendor sila ron. Kaya nung nangungulekta yung mga bata roon, naangasan sila kay Asyong. Pare-pareho na naman tayong taga-Tondo eh. Isa ring alamat sa sarili niyang paraan, matapos mapatay sa isang enkwentro, ay may mga pelikula ring nagawa tungkol kay Golem na maaaring nakuhang alias sa isang nilalang mula sa Jewish folklore dahil sa kanyang taas at matipunong pangangatawan. Ako, si Rosa Capistrano Karagdag. Ang ama ko, si Totoy Golem. Lumaki ako na wala na ang tatay ko. Mahirap pala ako ng magulang. Napakahirap. Nagkaisip ako, tsaka lang naikwento ng nanay ko, yung pagsasama nilang dalawa, yung pagtulong ng tatay ko sa ibang tao. Wala mang naitabing kahit anong gamit o litrato ni Totoy Golem matapos masunog ang kanilang bahay. Ibang-iba ang pagkakakilala niya at ng mga taong malapit sa kanila sa tunay na pagkataon ng mortal na kalaban ni Asyong Salonga sa mga pelikula. Kung ano sabihin nila sa tatay ko basta ako alam ko ang bait ng tatay ko. Matulungin mo. Nananatiling balot sa alamat at haka-haka ang tunay na kwento tungkol kay Asyong Salonga at Totoy Golem. At sa pagpasok ng makabagong panahon, unti-unti na ring nabubura ang imahe ng Tondo bilang pugad ng mga basagulero. Masasabi nating safer siya nung naglagay ng mga police station sa mga iba-ibang lugar. Nag-iba man ang kwento, parehong aral pa rin mula sa nakaraan ang bumabago sa mukha ng Tondo, na kahit kailan ay hindi sagot ang karahasan para makamit ang tunay na kaunlaran. Maituturing bilang isang cultural melting pot ang Pilipinas. With 300 plus years under Spain and almost 50 years under the American rule, it's no wonder na naging kabahagi ng ating kultura ang kanilang influence. Hindi lang pagdating sa values at food, kundi pati na rin sa architecture. So for today, let's discover some nostalgic buildings na ginawang modern and uniquely Filipino. All you need to ask is where? If you want to walk down memory lane sa Manila, easily accessible palagi ang walled city ng Intramuros, Mapalakad o Calesa. Anumang trip ninyo, puntahan nyo lang ang Cabildo Street, corner Recoleto Street, and you'll find this resto where colonial charm meets delicious Filipino and Spanish cuisine. Ang Ilustrado Restaurant and Cafe. So, nasa walled city tayo Kailangan natin i-preserve yung looks ng building. Para sa mga bagong mga generation, they will know na meron pa palang building na ganito sa walled city. We preserve the tiles. Wala kaming binago. Yung mga wall niya, it's the same. Yung mga kapis window, yan pa rin. From the facade, interior, and even its outdoor garden, tila isang time warp pabalik sa Spanish colonial period ang resto na ito. At syempre, mas masarap mag-reminisce kapag may masarap na food sa lamesa. Highly recommended ang Paella Ilustrado, a perfect mix of vegetables, meat, and seafood that's bursting with flavor and aroma. Hindi rin papahuli ang kanilang Callos Madrileña, another dish from Spanish specialty cuisine. Kung flavors of the North naman ang hanap ninyo, try the bagnet with KBL sauce. For dessert, kakaibang lasa ang hatid ng kanilang Sampaguita ice cream. But if you're more the traditional type, you can never go wrong with halo-halo.
From the walled city of Intramuros, labas naman tayo patungong Binondo to see another iconic structure that has stood for more than 100 years. Sa kanto ng Juan Luna at Escolta, matatagpuan ang lumang bangko na ito na ngayon ginawang modern resto. Ang 1919 Grand Cafe. Itong building na to is na-establish siya since 1919. One of the first Hong Kong-Shanghai bank in the Philippines. Niretain natin yung mga poste, yung sa teller, yung sa tiles para mapakita natin sa mga guests kung ano yung loob ng old building. Nanganib na ma-demolish noon, pero buti na lang at nabigyan ng panibagong buhay ang pre-war building na ito that now serves good food to all Manileños. If you're feeling snacky and in the mood for some appetizers, why not go for some dynamite and salt and pepper squid? For the pasta lovers, must try ang kanilang pasta negra at truffle pasta. Kung pangdiinan ng gutom, try their heavy hitters na baby back ribs and adobo glaze. At syempre, perfect combo sa lahat ng mga ito ang kanilang best-selling coffee like the cappuccino and mocha frap. Another must-visit heritage house turned resto dito sa Maynila ang Cabel Restaurant dito sa Jose Laurel Street, San Miguel, Manila. Hard to miss ang resto na ito dahil katapat lang nito ang Malacañang Palace and has served some of the highest officials ng Pilipinas. From the facade, windows, layout, hardwood floors, and chandelier, halos walang nagalaw at nabago sa heritage restaurant na ito from the 1930s. Sa second floor, matatagpuan ang ilang curated art that adds more culture to this fine establishment. At syempre, hindi magpapahuli ang kanilang Filipino cuisine. Ang kanilang pianggang manok, a dish steeped in charred coconut, turmeric, at tanglad immediately makes you feel right at home. Comfort with every sip naman ang hatid ng kanilang kansi, a beloved Visayan dish. As a tropical island with an abundance of fish, sakto sa anumang okasyon ang kanilang deep-fried pampano with sambal. Perfect katandem nito ang kanilang fresh ampalaya salad. Bestseller din ng Cabel ang kanilang Mindanaoan dish na kolma, bite-sized chunks of beef and potato cooked sa gata with tomato sauce and cinnamon. Blending tradition and taste that tells uniquely Filipino stories. Ilan lamang ang mga gusaling ito sa must-visit places if you want to experience the best that Manila has to offer. So, ano pang hinihintay nyo? Nandito tayo ngayon to see one of Tondo's most interesting cafes. Tara, silipin natin at I'm sure magugustuhan nyo rin. It's a feast for your stomach and your eyes. Galing ko. Napaka-colorful talaga ng Maynila. From its ancestral homes to its interesting personalities. At sa ilang sulok pa nito, we found places na magpapakilig sa inyong mga young at heart. Nandito tayo ngayon sa Arquero Street to see one of Tondo's most interesting cafes. Bakit interesting? Tara, silipin natin at I'm sure magugustuhan nyo rin. Sa Arquero Street sa Tondo, matatagpuan ang Happy Place. Hindi lang ng mga mahilig kumain, kundi pati na rin ng mga mahilig sa toys. With great power comes great responsibility talaga sa dami ng mga powerful personalities na makikita dito. I
yan. Wow! Hello! Welcome collectors din. Yay! Thank you so much for having me. Grabe, sobrang dami talagang toys and collectibles dito. I'm shocked sa volume. Nung bata pa ako, nagko-collect na talaga ako. Talaga? Ano Yeah. yung mga pinakalumang items dito? Luma, yung mga diecast cars, andyan. Then meron ako mga Transformers. Then may mga old robots ako since bata pa talaga ako. Yun, nandun siya. So yun, talagang matagal na yan. Yung iba na itabi natin, na i-preserve pa natin. Ano naman yung masasabi mo kayang pinaka-rare at expensive na Pinaka-rare. collectibles mo? Para sa akin, syempre, si Michael Jordan, yan. Wow! Prized possession mo ba yung mga Yes. Michael Jordan? Yeah. Wow! Mga NBA cards, yan. Matagal na yan, 90s pa siya. And paano mo naman naisipan na gawin siyang parang theme para sa cafe mo? Sa dami ba naman ng coffee shops dito, kailangan meron tayong something na may present para makilala tayo. So, doon ko naisip na ilagay ko yung toy collections ko. Bukod sa kanyang toy collections, hobby rin ni Jonathan ang paggawa ng diorama. Gaya na lang ng miniature display na ito na nagpapakita ng buhay dito sa Tondo. Parang doon mo makikita yung simple lang ang buhay ng mga tao dito pero masaya. So, yun yung naging inspiration ko sa paggawa. Akala ko tapos na ang aking cafe tour. Pero meron pa palang immersive experience na naghihintay sa akin. Aliw na aliw talaga ako dito. Ang ganda na parte siya ng table. So mapapatingin ka talaga sa lahat ng detalye. Thank you. And now I get to do it too. Meron din akong hinandang mga specialty food namin para sa iyo dito para matikman mo naman sila. Thank you so much. Yeah, Yay. welcome. You're welcome. Okay, I guess this is gonna keep me busy while I'm waiting for the food. Okay. Ganito yun. So, ito kasing girl na to, kotse niya to. Tapos, na-shock siya kasi yung surprise sa kanya nung guy is ipapa-restore niya yung car. Tapos sabi ng guy, ang galing ko. And then, itong guy, magpapa-oil change sana siya. So, nakapila siya dyan. Pero may nag-video call sa kanya. And then, this guy, wala lang, nagkakape lang siya, chillin', making takas from household chores. That's the story. So, the wonderful thing about this cafe is hindi mo mapapansin yung waiting time kasi hindi ka mauubusan ng mga bagay na pwede mong tignan. But here we have their ramen na mainit pa. Sarap. Super comforting and creamy and spicy kung mahilig kayo sa spicy. Gusto ko siya i-try. So ito naman yung klaseng food na I would order for myself as a reward. Alam mo yon, yung you deserve it. Napakadami niyang sauce, super flavorful, tapos super crunchy. This is a reward for me. You got a happy dance for this one. I love the real cookie bits in there. Sa unang sip mo pa lang, meron ng iba't ibang texture. This is a really nice, refreshing, sweet treat. Na-amaze talaga ako sa dami ng collections ni Jonathan. At kung gusto mo rin mag-start ng sarili mong collection, we know a place dito mismo sa Tondo where you can get your fix. Ilang tumbling lang mula sa Our Papa Station, dito sa Nara Street sa Tondo, makakabili ka rin ng iba't ibang action figures, model kits, at die-cast toys. Ang owner ng hobby store na ito, si Dale. Yung start kasi nagko-collect lang ako. Naaya lang din ako ng mga college friends, ganyan. Tapos hanggang sa nakita ko na may market siya. Start ko is home-based lang. Hanggang sa dumami, hanggang sa may nag-request na ng store. 2015 nang nag-open ng store si Dale. At mula noon, libo-libong collectors na ang kanyang napasaya sa mga abot-kayang toy statues.
Siguro feeling na sasatisfy ka. Pag umuwi ka ng pagod sa trabaho, nakikita mo, nasasatisfy ka na parang maganda tignan, yung ganun. May iba nag-start sa mga figures, sa mga statues. Yung iba naman nag-start sa mga model kits. Meron din siyang die-cast figures gaya nito na umaabot ng 14,000 to 50,000 pesos. Kasi sa diecast, medyo limited ang release. Gawa ng mahirap ang bakal. Hindi siya kagaya ng mga ganito na plastic, mas mabilis siya i-mass produce. Karamihan ng mga nasa loob niya is bakal na. Para mas maganda yung tindig tsaka mas mabigat. May ilang collections naman na hindi lang daw pang personal satisfaction, but for a cause din. Dito sa loob ng mall na ito sa may kanto ng Velasquez at Vita Street sa Tondo, matatagpuan ang isang cafe where you can find not just a collection of toys, pero pati books din. At lahat ng books nila pwedeng gamitin ng customers ng libre. Ito raw ang superpower ng mag-asawang Mark at Rohan. We love books and toys kasi. We encourage our children to read. That's why we wanted a coffee shop with a different experience. That's why we decided to explore books and coffee together. Ako, I believe it's simply perfect pair, reading while enjoying a good cup of coffee. Personal collection ni Mark ang mga action figures na nakadisplay dito. Ang iba naman, laruan ng kanilang mga anak na sina Cara at Cal. Pero ang highlight ng kanilang collection-themed cafe, ang community library na ito na libreng nagagamit ng mga taga-Tondo and anyone na gustong magbasa. We just want other people to experience how it is to have a library of books. They can borrow books from here, especially those living in the community beside us. Ito kasi yung nawala ng experience for us because technology is just there. It helps us a lot. Pwedeng iuwi ang mga libro. Kailangan lang magpa-register at magbigay ng refundable deposit. Personal satisfaction man, for business, or for a cause, ang saya makita na ang mga collections na ito ay nakakapagbigay ngiti sa mga taga-Maynila. And that's a wrap for today's episode. Please do follow us on our social media to see more of our stories. Ako po si Rian Ramos at saan-saan nga ba tayo pupunta? All you need to ask is where in Manila. Let's go CEU! Make me so happy. They have everything from snacks to full meals. Ngayon, mag-i-eat right naman tayo for our next destination. Let's go! Ang sarap niya lalo na ngayon dahil bagong luto itong mainit na mainit pa. Manong, para po. Thank you. Number 1.